Sup mga pre, another motovlog na naman tayo. Pero sa vlog na to pare, di tayo makakalabas dahil umuulan. Kaya makikipag-usap na lang ako sa inyo. Work from home na tayo. Ayan. So, para sa vlog na to pare, pag-uusapan natin ngayon kung ano yung mga bagay pre na dapat natin isinasaalang-alang or kinukonsider bago tayo lumabas or umalis ng ating bahay at bumiyahe. So, itong guide na to pare is makakatulong sa atin para masigurado natin na in good condition ang ating mga motorsiklo bago tayo umalis. So, may idea na ba kayo pare kung ano mga to? Tinuturo din to actually sa driving school eh. Gusto ko lang din may share sa inyo para kahit paano is makatulong naman ako lalo na sa ating mga new riders. Yan. Or refresher na dun sa mga batikan na natin ng mga nagmumotor sa kalsada. Ayan. So, ang checklist na ito pare ay tinatawag nilang T-clocks. Yan pare. So, T, C, L, O, C, S. Ayan. So, abbreviation yan pare, lahat yan ay may ibig sabihin. So, isa-isa natin i-breakdown yan pare. Kaya, kung interesado ka sa video nito pare, samahan nyo ako at let's go! So, mga pare, anong ang T-clocks? Ayan. So, T-clocks stands for T, tires and wheels, C, for controls, L, for light and electrics, O, for oil and fluids, C, for chassis, at S, for stands. So, meron niyang anim pare na checklist. Ayan, so ano-ano nga ba itong mga to pare? At bakit napakahalaga nito? Ayan, so yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago na pare, alamin muna natin kung saan, kailan, at sino ang nagpasimula ng standard na to. So, konting history muna tayo pare. Let's go! So, ang T-clocks mga pare ay inintroduce ng Motorcycle Safety Foundation or MSF na itinayo pa pare noong 1973 sa Amerika. Specifically mga pare sa California. So this is a non-profit organization na ang layunin mga pare ay itaguyod ang safety riding through riding education, training, at safety awareness mga pare. Yan. So bagamat but wala man silang branch dito sa Pilipinas mga pare. Ang standards nila ay widely known as Golden Standards na ginagawang guide ng kahit dito sa atin sa Pilipinas as a para sa mga riding trainings at education at yun din sa safety awareness. So yun mga pare, Motorcycle Safety Foundation, MSF. Ayan. So, konting preview lang tayo ng history pare at balik ulit tayo sa topic natin. So, let's go! So, ayun mga pare, after history, ito na, breakdown na tayo. So, simulan natin sa letter T. Mga pare. T stands for tires and wheels. Ayan. So, ano nga ba yung mga dapat kinukonsider natin para sa checklist na to? So, una sa lahat is yung tire pressure. And then, tire wear and tire depth. At pagkatapos, yung cracks and dents. Ayan, so yung tatlong yan. Kung meron pa kayong ibang alam pare na kinukonsider under sa abbreviation na to, pwede nyo ilapag yan sa comments mga pare. Kahit sa iba, pwede. Ayan. So, tire pressure, always, bago kayo umalis, i-check nyo mga pare kung ang tire pressure ng gulong nyo is nasa recommended level para doon sa size ng gulong nyo. So, huwag kayong susobra at huwag kukulang. So, dapat nandun na kayo sa level na yun. So, makikita yun pare yung tire pressure nya, naka-indicate yun sa gilid ng gulong. Ayan. So, next is yung tire wear and tire depth. Ayan. So, pagdating dito mga pare, i-check nyo kung makapal pa or manipis na yung mga gulong nyo. Ayan. So, merong indicator yung pare yung mga gulong. So, malamang ito alam nyo na ito lahat na meron siyang tire indicator dyan sa pagitan ng grip ng mga gulong natin. Ayan. So, pangatlo is yung cracks and dents. Ayan. So, madalas yan pare, nangyayari ito kapag luma na yung gulong natin. I'm not sure kung merong expiration ng gulong pero mostly kasi kapag nagkakaroon na ng cracks and dents yung gulong nyo is yun na rin yung indicator pare na palitin na sa dahil napakadelikado niyan. Lalo pag lumabas na yung fly niya, yung parang tela. Ayan. So, under T, tires and wheels, yun yung mga bagay na dapat yung i-check pare bago ka bumiyahe. Ayan. So, next natin is letter C. So, C tayo mga pare. C stands for controls. Ayan. So, explaining the word itself mga pare, controls is part ng checklist natin para ma-check natin yung mga parts ng motor natin para makontrol ang takbo at direksyon ng ating mga motorsiklo. Ayan. So, under dito mga pare is yung levers, pedals,
cables and hoses. Ayan. At saka ang ating throttle. So yung apat na yan. Kung meron pang iba pare, down nyo lang. Baka meron pa. Ayan. So levers mga pare, pagdating sa levers, meron tayong brake levers, clutch levers para sa mga manual transmissions. Ayan. So better check nyo pare kung yan ay maluwag, naipit, or bumabalik. So dapat smooth lang ang pagpindot ng mga yan para ma-secure natin ang ating biyahe. Dahil yan ang umahawak ng ating preno or clutch for manual. Ayan. So next is yung pedals. Sa tingin ko, this is for manual transmission. Dahil ang pedals ay madalas ang pedals is para sa rear brakes natin. So dapat nyo rin check yan kung yan na ba ay maluwag or maganit or mahigpit. Ayan. Next is yung cables and hoses natin. Ayan mga pare. So ang cables and hoses mga pare, check natin kung mayroong mga cracks, kung may hiwa or may bitak. Ayan, secure din natin yan. At last is yung throttle. So i-check din natin pare bago tayo bumiyahe ang ating throttle kung ito ay bumabalik. Ayan. So alam ko karami lahat ata ng throttles is merong play bago yung pinaka-throttle talaga niya. So check nyo yan kung bumabalik or hindi. Yan. So yun mga pare para sa ating C controls. Ayun mga pare, so letter L tayo. Letter L stands for lights and electrics. So under dito mga pare is meron tayong headlight, tail light, turning signals or signal lights. At isama na rin natin dito mga pare ang battery, yan, as part of electrics, at saka yung isa na rin sa essential na lagi na talaga natin ginagamit, ang ating MDL or mini driving lights. Yan, so yung limang yan. Kung meron pa ulit, meron tayong comment section. So yun mga pare. So lights and electrics. Tail lights. Pagdating sa tail lights nyo mga pare, dapat i-check nyo kung yan ay umiilaw. Yan. So dapat meron niyang initial na ilaw. And then, i-check nyo rin kung kapag ito ay pinipindot nyo, ay dapat umiilaw ulit yan. Mas lalong liliwanag yan. So napaka-importante yan dahil yan ay ang indicator ng mga nasa likod natin na tayo ay nagpipreno. Yan. So yung makakalimutan yan. Next is yung headlight. Yan. So sa headlight natin mga pare, madalas o lagi ay meron diyang park light, low beam, at high beam. So subukan nyo lahat yung mga pare, testing nyo. Pag susin nyo, ang unang ilaw ata dyan is yung park light. Then, check nyo yung low beam at saka yung high beam nyo kung okay lahat yan. Ayan. Next is pare is yung ating turning signal, or pwede na rin natin sabihin signal light or hazard light. Ayan. So i-check nyo rin yung pre kaliwat kanan. Or kung merong hazard ng inyong gamit na motorsiklo, try nyo rin kung lahat ay umiilaw. Ayan mga pare. Then, pagkatapos nyan is yung battery. So isa to pare sa pinaka-importanting dapat lagi natin kine-check sa ating motor. Dahil pag wala to, lalo kung ang motor mo mga pare ay hindi or walang kickstarter mga pare, hindi talaga tatakbo motor mo, fully electric yan na sa push start lang umasa. So better check nyo yun lagi mga pare. Ang alam kong standard na voltage yan mga pare is dapat nasa 12. Then once running yan, tumatakbo yan, pupatak yan pare ng 12 to 14. So nandun ang range yan. Ibig sabihin nun mga pare, yun ang good sign na maganda ang baterya mo. Goods na goods pa yan. Ayan. So last mga pare, dinagdag ko lang is yung lagi na natin pinapakabit sa mga motor natin, kahit sa akin meron din. Is yung MDL or mini driving light. Ayan. So better check nyo rin pare yung mga switch nyan, kung gumagana lahat, kung okay lahat. Yan mga pare. Dahil lalo sa gabi, napaka-importante mga pare na tayo ay nakikita ng kapwa natin mga nakasabay sa kalsada. Dahil bilang ikaw ay isang rider, open tayo sa lahat. Open tayo sa lahat ng pwedeng mangyari. So, para na rin sa visibility at safety natin. Ayan. So yun mga pare, para sa lights and electrics. So andito na tayo sa letter O natin pare, nakakalahati na tayo. So letter O stands for oil and other types of fluids pare doon sa motor natin, para sa motor natin. So number 1 is engine oil. Yan. Transmission oil. Coolant. Brake fluids. Yan mga pare, yung alam kong apat na importante. Or chain lube kung kayo ay kung di kadena ang motor nyo mga pare. So yan. Kung meron pang iba bukod sa limang to,
Andyan yung comment section natin mga pare ko. Ayun, so yun. Pinakauna sa lahat pare, foremost is yung engine oil. So lagi nyo i-check pare kung yan ay nasa tamang level o kung ito ay palitin na. So napaka-importante ng role ng engine oil pare dahil ito ay ang nagsisilbing lubricant sa internal parts ng ating makina para mabawasan ang friction at mas tumagal ang buhay. Ayan, para hindi rin siya mag-overheat. Yun. So pangalawa pare is transmission oil. Better check din pare kung ang transmission oil nyo is palitin na o hindi na. So ako, nagkakaroon kasi ako ng ratio eh. So ang gamit ko kasi yung gamit kong scooter. Ang ginagawa kong palitin dyan is, ang ratio ko dyan is 2:1. So ibig sabihin nun, dalawang engine oil, isang transmission oil. Napalit. Ayan mga pare. So lagi nyo rin i-check yan. Pangatlo na sinabi ko is yung coolant. Kung ang motor nyo mga pare is liquid cool, yung magamit ng liquid cooling system, better check din pare yung levels. Ayan. At kung palitin na siya, better check din sa mga manuals ng motor nyo kung kailan siya pinapalitan. Ayan mga pare. So, pang-apat is yung brake fluid. Ayan mga pare. So, sa mga brake master natin mga pare, meron niyang recommended na brake fluid na dapat na nilalagay lang para sa kanya. Ayan. So, meron tayo sa motor karaniwan yung DAT3 and DAT4. So, nagbabari yan pare depende sa temperature ng brakes natin. Kaya, better na huwag kayong gagamit ng iba bukod dun sa recommended na dapat ilagay na brake fluid. Ayan. So, pag nagkakaroon na yun pa rin ng discoloration at wapalyan na yung brakes mo, dapat ay palitan na yan. At kung kailangan i-flash, check nyo rin yung linya kung may mga tagas or mga dents or hiwa. Baka isa din siya nagkukos pagka nadulos yung brakes nyo. So, i-check nyo yan pa rin bago kayo bumiyahe. Ayan. So, pang-lima is yung tawag nito, itong ating chain loop. Kung ang motor nyo pare ay chain drive, magagamit ng kadena, check nyo rin pare kung kailangan ng palitin. Lilinisan nyo muna yan, then papalitan nyo ng bagong lubricant. Ayan. So, like engine pare, kailangan din ng loob ng makina ay ng kadena para mabawasan din yung friction yan kasi lahat yan is moving parts. So, katagalan yan, nag-wear and tear yan. Kaya kailangan natin maintain yan pare para mas tumagal. Ayan. So, that's it mga pare for letter O. So, next natin pare is yung chassis. Yan. Nandito na tayo sa second to the last natin mga pare. So, under chassis is meron tayong frame, suspension, at yung steering. Tatlong yan. Pero kung meron pa mga pare, comment section tayo dyan. Ayan, so mga pare. So, frames. Usapan natin ng frames. So, yan yung pinaka-primary na part ng motor natin. Parang pinakabuto yan ng motor natin na dyan nakalagay lahat ng ating mga parts. So, better check kung may mga kalawang na, kung may crack, or kahit ano, or bengkong siya, or disalign. So, better check yan mga pare. Kasunod is yung suspension. So, sa motor natin, meron tayong front and rear suspensions. So, ang role nito mga pare is para i-absorb ang lahat ng vibration na nararamdaman natin sa kalsada. Yung mga uneven na kalsada, yan, nababawasan yan dahil yan sa ating suspension. So, napakalaking tulong yan. Kaya, lagi yung i-check kung meron yung oily, o kung nasa tamang tigas ba siya o lambot siya. Ayan. So, adjustable naman yung mga yan. Kaya, depende sa preference nyo kung ano yung mas magiging komportable kayo kapag kayo ay tumatakbo na. Ayan mga pare. So, pangatlo is yung steering. Ayan. So, steering is yung sa manibela natin. So, check nyo rin yan mga pare kung smooth pa ba yung pagliko o hindi na. So, minsan kasi, ang pinakaunang nagiging problema niya dahil din sa lubak to mga pare kayo is yung tinatawag lang ball race. So meron niyang bearing sa taas at sa baba. Once na nasira na yan pare ko, magkakaroon ng discomfort yung manibela niyo. Minsan, kusang lumiliko or tumitigas or pinakamalala, pinaka-worst na i-stop. Kaya better check yan mga pare dahil isa importanteng factor lalo kapag kayo ay nagdadrive na ng pag nagdadrive na kayo. Ayan mga pare. So, ayun mga pare para sa ating letter C. So, last but not the least pare is yung S. It stands for stand. So yan mga pare ko. Stand. Napakaliit lang nito ang part na to pero ang role nito, hindi tatayo yung motor mo pag wala to. So meron kang dalawang klaseng stands. Meron kang side at saka center stand. So better check mga pare kung yung mga springs niyan is may fit na or hindi na nagpa-function. So isa sa mga indicator niyan pa rin na nag-wear out na yan is hindi na bumabalik. So sa dating pagka
disengage na yung inyong mga side stand or hindi na bumababa or pag kinakalawang na, mostly gano'n yun or pag may tumutunog na, ibig sabihin nun, kailangan na siyang ilog or palitan na or paayos na. Ayun mga pare ko. So, kung ang motor mo pare is tatlo yung gulong or meron kang support, pwede mo hindi consider na to. Pero, hindi pare, joke lang. Ayun, yun mga pare, yun lang naman pare para dito sa ating letter S. So, ayun na yung lahat pare, para sa ating checklist na T-clocks. So, na-breakdown na natin sa lahat. So, kung merong akong mga kulang pare na gusto nyo pang ilagdag, pwede nyo ilapag dyan sa comment section pare para sabay-sabay tayo matuto. Ayan, so kung nandito ka pa sa video na to pare, unang-una sa lahat, maraming salamat sa iyo sa panonood mo. At kung sakaling nagustuhan mo, baka pwede mo namang konting maraming na yung mga pare ko. So, ayun mga pare, hanggang dito na lang ako. Maraming salamat sa pagsama sa inyo. At sorry sa pagsama sa akin. At sinamahan ko rin kayo siyempre. Ayun mga pare ko. So, sana next time hindi na umulan para naman kahit paano makalabas-labas tayo at makapag-share pa ako sa inyo ng mga magagandang mga soon, sana. So, ayun mga pare ko, this is my vlog number 5. Thank you at peace out, yo!